Masunod na natin kagad, Camille, para dire-diretso na tayo. Nandiyan na rin po sa ating Zoom si Ira Cruz, ang direktor ng Alt Mobility PH. Magandang umaga sa iyo, Ira. Magandang umaga sa inyong dalawa. Kamusta po kayo? Good morning. Good morning. Ira, anong reaction nyo sa desisyon ng presidente na i-atras muna ang pagpapatupad nitong kampanya o panghuhuli sa mga e-bike, e-trike at mga light vehicles dyan pati sa... Pati ba e-scooter kasama sa mga ganyan? Ay, depende. Pati po yung mga light electric vehicles saka personal mobility devices kasama po siya. So magandang balita. No? Yung pag-suspend ng Pangulo dun sa panghuhuli. Sa amin, kinukuha namin to bilang isang indikasyon na ang Pangulo ay nakikinig sa public sentiment o yung sa hinaing ng ng kanyang mga constituents. No? So magandang hakbang ito. No? Actually, nabanggit pa niya yung salitang awa. Naaawa siya sa nangyayari ngayon. And I think yan yung dapat sanang i-adopt ng MMDA sa kanilang pagdidisenyo ng policies. Kasi nawawala yung katauhan, yung humanity yung sa kanilang mga nilalabas na policies. Not just for e-trikes, pero over the last several years. So, ibig sabihin, ito'y temporary respite. Hindi ito yung pangmatagalan na gusto nila lang yung mangyayari na wag naman ganyanin yung mga may-ari ng ganyang sasakyan. Isang buwan lang, di ba? Isang buwan. Isang buwan lang, Ira. Pero inaasahan namin na sana naman may mga maganap pa na pag-uusap, no? Kasi galing na rin sa NMDA na maraming mga gray areas, no? Maraming mga uncertainty dun sa kanilang policies. No? Sinasabi nila minsan, pwedeng mag-U-turn, for instance, kung kailangan tumawid ng isang main road. Ngunit hindi ito applicable para sa lahat ng ibang lugar. Meron namang ibang lugar na walang choice kundi dumaan sa national highway. So kailangan magkaroon ng pag-uusap. Ito yung matagal na namin sinasabi na mukhang masyadong minadali yung paglabas ng policy na I think naman ay nauunawaan ng Pangulo sa kanyang statement. At sana magsayangin ng MMDA yung isang buwan na binigay ng Pangulo, sana magsagawa ng masusing mga meetings, discussions para maisaayos yung policy. Napag-uusapan niya na lang bago tayong mag-interview na yung presyo ng gasolina sumataas, bumababa. Itong mga e-trikes nito, sagot ito doon sa uncertainty ng fuel prices. Maraming dumidepende dito kasi mura lang yung pagcha-charge. Kung titingnan mo, yung full tank ng isang motorsiklo umaabot ng mga siguro 1,000 or 1,500. Yung full charge ng mga light electric vehicles at personal mobility devices, siguro wala pang 100 pesos per full charge. Ito sana yung tingnan ng MMDA, magkaroon ng holistic plan. And babalik tayo sa sinabi ng Pangulo na ayaw na niya ng piecemeal solution doon sa ating traffic problems. Diba? Sinabi niya, gusto niya ng comprehensive plan. At itong e-trike ban ito, isang halimbawa ng isang piecemeal solution. Kung kaya't sana yung isang buwan, mapag-usapan natin kung ano talaga yung dapat na magandang solusyon para mapaganda yung mobilidad ng lahat. So bottom line, ang sinasabi mo, sir, umaasa kayo na hindi yung suspension na yan ay magtutuloy-tuloy na babawiin na yung polisiya na yan. Pero banggayan doon sa sinasabi naman ng MMDA na kanilang misyon na protektahan nga ang lahat ng road users sa pagbaba ng polisiya na yan, ng pagbaban sa mga e-trikes, e-bikes at e-vehicles na yan. Ngunit Ma'am Doris, pag tinignan po natin yung datos na galing mismo sa MMDA, lumalabas na nasa 52% or 51 or 52% ng mga road crashes ay may kinalaman sa pang-pribadong sasakyan o yung mga cars. Kung titingnan natin yung datos ng mga e-trikes, nasa 2% lamang ito. No? So kung titingnan po natin yung datos na kanilang mismong basehan, walang basis walang basis o kaya naman ay disproportionate yung kanilang response doon sa based na rin sa kanilang datos at galing na rin kay Acting Chairman Artes, nasa 60 to 80 kilometers per hour ang takbo ng mga kotse. Sa larangan po ng road safety, malaki po ang contribution o malaking contributing factor ang speed sa severity ng road crashes. So hindi namin naiintindihan actually kung bakit ganito na lamang yung pag-iinit ng MMDA sa mga electric PMDs and LEDs, considering na hindi naman siya ang nagdudulot ng danger sa kalsada at maraming mga tao ang natutulungan nito. Yun. So kaya bangga sila pa na hindi talaga sila magkasundo ng MMDA sa diskarte kasi parang ang gusto sabihin ni Ira na
parang hindi alam na MMDA paano mo i-regulate ito ngayon. Oo. Pag hindi mo alam yung paano i-regulate, ang gawin mo diyan ipagbawal mo. Parang wala na bang ibang option kung hindi ipagbawal mo. Parang ganoon na lang para to make your life easier. O tanggalin mo, di tapos ang istorya. Di ba, Ira, parang ganoon? Sa ibang bansa nga po ang nangyayari ngayon, nire-recognize pa nila at pinopromote, ano? Kung titignan natin sa ibang bansa, ginagamit pa nila itong bilang cargo, no, para mabawasan yung mga truck sa kalsada. So, makikita natin na yung global practices, kahit sa ibang syudad, sa ibang bansa, ina-embrace nila, niyayakap nila itong bagong teknolohiya na to. No? At I think dapat yun yung point of view ng MMDA bilang isang development authority na makita kung ano talaga yung tama sa kalsada. Kami naman po sa Altmobility, hindi naman kami taliwas sa policy. Ang gusto lang naman nating lahat ay maging maganda yung mobilidad ng lahat ng tao. At yung mga hakbang tulad ng pagpapromote ng e-trikes, yung equitable road space allocation at kung ano-ano pa, ay magpapaganda ng mobilidad ng lahat ng tao kahit ano pang mode of transportation ang kanilang ginagamit. Siguro dapat meron din ganyang expertise yung MMDA partner, ano? Yung dapat meron someone na mag-aaral talaga, yung pangkalahatan. Hindi yung mga parang traditional way of thinking lang, yung kayang... I'm pretty sure meron silang ganyan. Meron pang ganyan? Santamakmak ang mga inhinyero nila dyan, ang mga traffic experts nila dyan. So dapat meron Hindi yung pag-iisip, dapat yung moving forward, parang towards the future. Tama po. Hindi yung makitid, no? May ganun bang expertise sa MMDA, Ira? You've met the chairman, di ba? Na-meet mo na yung mga official ng MMDA. Correct. Did you get a sense na parang ganun din yung kanilang thinking, forward thinking, o parang backward thinking ang mga taga-MMDA? Alam niyo, Sir Alvin, lagi kami nakikipag-ugnayan sa MMDA, no, na tinetext namin sila, uma-attend kami ng kahit anong hearing at binibigay namin yung aming mga expert opinions sa kanila. No? Ang pinapanawagan lang naman sana namin ay maging open-minded po sila kasi matagal na po nating problema itong traffic, no? Yung transportation natin at kailangan na natin tama po kayo ng makabagong paraan. Sana iba naman yung approach natin kasi nagbabago na nga talaga yung ating mga pangangailangan. So, hindi ka pinapansin? Nag-hearing po sila pero parang hindi naman po nila ini-incorporate yung aming mga inputs. Sa katunayan po, nung nag-meeting po kami, baka pag nung nag-text ka kasi baka sinabi mo kaagad, open-minded ka ba? O hindi nagduda na kaagad si Chairman. Sabi niya, may networking to. At saka budol ito. Sabi, budol ito. Sabi niya. Imbitahin ko po for coffee. Pero kidding aside, ano po, ay dapat open yung MMDA sa mga suggestions kagaya ng grupo ng Altmobility PH. You know, if it kasi adds, sila yung nasa... At saka alam nila, expert na mga yan eh. Diba? Sila yung nasa ground. Meron mga eksperto sa MMDA, mga inhinyero kayo dyan, nasa opisina lang kayo. Lalo pa ngayon, ang ganda-ganda ng opisina ng MMDA sa Julia Vargas. Pero sina Ira kasi nag-aaral ng mga trends abroad and in the future. Sana pakinggan kayo, Ira. At sana hindi ka rin mapagod. Kaya nga. At yung Altmobility PH, kahit hindi pinapakinggan, sige lang. Salita lang ng salita, Ira. At kita nyo, ang nangyari, siguro naulinigan ng Pangulo yung mga sinasabi ng grupo ni Ira. Di naging maganda ang solusyon. At tama si Ira, maigi na nakikita, naririnig ng Pangulo yung totoong sentimiento nung mga taong on the ground. Sila yung apektado, silang nagpapatakbo, sila dapat ang may alam. Kaya nga po, mga kababayan. Go Ira, bago tayo matapos, anong gusto nyo sabihin? So, unang-una, maganda po yung balita, gaya po na yun nabanggit, na nakikinig ang Pangulo sa sentimento ng taong bayan. Sana din maging indikasyon na magkaroon na ng pagbabago sa mga policies ng MMDA. At sana ito na rin yung manghihakbang ng Pangulo para magpatawag na mismo talaga ng mga hakbangin na kailangan gawin para magkaroon tayo ng comprehensive plan. Itong traffic na ito matagal na. At kailangan na natin ng totoong comprehensive plan na nagko-consider ng pangangailangan ng mga Pilipino ngayon at in the future. Thank you. Maraming salamat. Ira, mabuhay ang Altmobility PH. Thank you po. Maraming salamat, Ira. Maraming salamat. Ira Cruz, ang direktor po ng Altmobility PH. Gusto natin po ang ating mga kaserbisyo ay may safe trip.